Kasama po natin ang mayor po ng Baguio City. Hingi po tayo ng update ukol po sa nangyayari po dyan matapos nga po itong bagyong matapos po itong bagyong Maymay at Luis at epekto po ng habagat dito sa Baguio. Magandang umaga po, Mayor Benji. Good morning, DJ Chacha. Good morning, Sir Ted. Sa ating po mga viewers and listeners. Good morning, pero not so good morning po, no, Mayor? Kasi dyan nga po sa inyo pong lugar sa Baguio City, ito pinakamabigat na nangyari yun dyan po sa Gisad Surong, kung saan meron pong 3 bahay na tinamaan po nitong landslide. Meron pa po ba na tayong hinahanap dyan po sa area na yan, Mayor? Well, yung last 2 na missing na isang elder at isang bata, mga 4 years old, na-recover na kaninang madaling araw at 2:45 a.m. Kaya counted na lahat yung mga missing. So latest count is 12 yung survivors natin at yung fatalities natin 10 naman. Oo. Ang occupants po dun sa 3 bahay, tama po, Mayor, ay 13. So all accounted for na po ito. Yes, i-correct namin kasi during our interview last night, yung pala lumalabas na 22 yung occupants nung total nung 2 bahay. Kasi yung isang bahay na bumagsak, wala palang occupants doon. Ano po nangyari mismo? Nasa ang area po mismo itong ito pong Gisad Surong. Paano po ba yung nangyari dito sa landslide? Well, imagine mo, DJ Chacha, no? Sa tabi, sa likod ng bahay na yan, the stories yung mga yan, ano? Sa tabi niyan, merong isang bundok na siguro ang taas niyan mga 30 stories. At yung bundok na yun bumagsak mismo, nahati. At yun ang tumama doon sa mga kabahayan. At yun dinisplace sila doon sa kanilang lugar. Kaya tipin mo na lang na yung 3 floors biglang naging 1 floor na lang. Doon na nadala na lahat yung mga casualties natin, fatalities natin. Ito po bang area na to lang ang nagkaroon ng landslide dyan sa Baguio, Mayor? Yes, oo. Dati na nagkaroon ng landslide na rin noong 1970s. Same area po? Pero tinuloy pa rin, nagtayuan pa rin ng mga bahay doon. Kaya ang mga tao doon, kumbaga parang comfort zone na nila. Very confident sila na wala na mangyayaring landslide kahit na sinabihan na sila na lumikas na. So, kasi meron namang babala. Oo, nagkaroon ng early warning po din sa area. Yes, oo. Kaya lang, sabi nung mother na nakausap ko, yung anak nga niya namatay, yung 4-year-old kanina umaga na recover. Siya mismo nagsabi, alam mo, Mayor, mismong nasabihan na kami na mag-evacuate na. Pati mga anak ko, sinabihan ako mag-evacuate. Kaya lang matigas yung ulo namin. Sabi. Oo nga, napakalungkot na pangyayari. Mayor, admittedly, diyan sa inyong lungsod, ilan ang nakatira sa maaring ituring na danger zone? Sir Ted, can you just imagine na lang yung MGB map na lumalabas na almost 80 to 85% ng Baguio high risk area. Kaya lang nabigyan kasi ng permission, meron kasi isang batas that allow the construction of structures sa 18 degree slope and higher. Kaya yun ang naging problema rito. Kaya talagang parang tumubong kabuti rito sa siyudad ng Baguio at marami ring mga informal settlers. At yan po'y nandidiyan na, no? Yes, sir. Opo, dekada na po sila dyan. Oo. Sa ngayon po, sir, ito ho kasi ay dumaan na habagat at hindi ho ito ang huling habagat. Paano kaya ito, Mayor? How will you address ito ngayong concern na ito na sa panahon na sobra ang volume ng ulan para po hindi, kumbaga kahit paano po hindi mangyari ito ulit? Sure, Ted, alam mo, madali kasing sabihin na tanggalin yung mga bahay. But you're looking at hundreds of thousands of houses in high-risk areas. Kaya talagang ang kailangan niyan talaga is warning. Na pag meron ng parating na bagyo, which is usually yung aming SOP rito, kasi kasama yun sa aming pre-disaster assessment. Meron kami lagi niyan 3 days or 1 week before nagkakaroon na kagad kami ng PIDRA. Talagang sinasabihan na yung mga residente na mag-evacuate na. Malaki naman yung mga evacuation centers. We have enough para i-accommodate sila. So, kumbaga po, kung sa ibang mga lugar sa Metro Manila, yung mga low-lying areas, backwet sa baha, dito po ang babala ninyo, backwet sa landslide. Ano po? No? Ganon. Yes.
Yes, sir. Dalawa po kasi ang risk dito. Hindi, flooding is not really a big problem ho dito sa Baguio. Unless ho nabara yung mga kanal, doon lang ho magkakaroon ng flooding. Ang hazard ho namin dito, dalawa po, yung landslide o soil erosion at yung felled trees. Kasi yung mga felled trees, pag bumagsak yan, matatanda na yan, marami sa kanila nandun sa gilid ng kalsada, tatama sa kuryente. Yun na yun, makakadisgrasya yun o kaya off and on ang aming brownouts po dito. Sa ating mga landslide areas, meron naman po kami mga gagawin mga geotechnical studies at meron na rin po kaming nailagay na mga multi-hazards na mga assessment at meron po kami mga designate na no-build areas. Okay, so yung po mga no-build areas na iyan, karamihan din dyan, may mga nakabuild na. Meron na rin po. Meron na rin po mga informal settlers dyan. Kaya ang nangyayari ho sa amin, demolition dito, demolition doon. Kaya malaking galit, maraming galit. Opo. High, malaki yung political risk, pero kailangan nung gawin eh. Kailangan gawin. Oo nga po, kasi uso ho din yata yan dyan, Mayor, yung nagtatayo na lang po ng bahay sa slope no, nang hindi humihingi ng building permit eh. Tama ho kayo, Sir Ted. No? When I assumed as mayor in 2019 and we did our inventory, we were able to count about 110,000 plus structures. Out of that number, ang lumalabas na may building permit lang, 22,000 lang. So ibig sabihin, mga 20% lang ang may building permit, 80% walang building permit. Kaya yun ang tinututupan namin for the past 7 years. Opo. At sa ngayon nga po, dahil sa sitwasyon na iyan, tanging babala na lamang ang inyong maibibigay doon sa mga nakatira nga sa mga danger zone na ito kasi nga hindi naman ito magigiba silang lahat at saan mo din sila ililipat. Di po ba yun ang malaking problema ng LGU? Tama naman po yan, Sir Ted. Yan nga ho talaga yung challenges ho ng LGU. Hindi lang ho dito sa siyudad ng Baguio, ganun din ho yung mga ibang mga LGUs na similarly situated ho. Opo. Yun ho bang Pine View ho ba yun? Yung isang golf course dyan na may bundok doon, tad-tad ho ng mga... Yun ba'y Baguio City pa? Pinewoods, kwan ho yan, kalahati ho yan, tuba, kalahati. May portion ho yung Baguio City. Oo. Meron doon kasi pagkarami pong gumapang sa bundok eh. Oo na... Yung napakaraming kabahayan sa bundok, makikita po ninyo, Mayor, ano? Ano ho yung karamihan din walang building permit? Sir Ted, kung yung bundok, hindi ho Pinewoods yun, ano? Banda ho yan ng, yes, banda ho yan ng Quezon Hill. Oo, no? oo. Tirisan area. Oo. Imagine nyo na lang ho na pag nakita nyo yung bundok na yan, only probably about 20% lang ho yan ang may building permit. The rest wala hong building permit. Oo. Kaya yun na nga ho yung tinututukan namin. Meron kaming building permit program ho na ginagawa ho ngayon. Nakikita yan kasi habang nandun ka sa Pinewood area, di ba? Nakikita mo yan eh. Kitang-kita mo na ang dami, parang kabuti nga, ano, na dumadami ito hong mga kabahayan doon. So, Mayor, ngayon ho ba meron na hong deklarasyon for state of calamity sa lungsod? Wala naman ho, Sir Ted. Ano? Hindi naman ho kami gaanong napinsala. Until nangyari po yung sa Gisagsurong, na hindi naman ho kailangan mag-declare ng state of calamity. We still have enough funds po para tugunan yung mga pangangailangan ho ng mga evacuees po namin at yung mga displaced po at yung mga affected na families pa po. Opo. Yung concern sa inyong garbage, yung pong mga reklamo ng iba na inyong constituents na dahilan din daw ho noong mga ilang mga maliliit na mga pagguho dahil doon sa sa landfill po ninyo. Sir Ted, yung dati ho naming landfill, nung 2019, kinonvert ko na po into an eco park. Wala na po yun. Wala na po yun. At nasa kwan na po kami. Ang ina-adapt na po namin, Circular Economy Program. So, meron pa kaming ugnayan ng United Nations Development Program. At ang Baguio City po, isa sa mga pilot area po dito sa Circular Economy Program. Kaya yung kwan na po rito, na matindi na po yung mga segregation, pati na rin po yung pagpapatupad po ng extended producer's responsibility. At meron na po talaga kaming programa rito na unti-unti ho namin in-establish po yung strong foundation po nitong circular economy na tinatawag po namin Pansat Open.
Opo. Mayor, I hope you don't mind me asking, last term po kayo? Yes, sir. Last term Yes, kayong... sir. That term, sir, excited na po nga po ako matapos. Mayor, kasi po, continuity ang importante dyan eh. Sa mga programang ito, di po ba? Continuity. Yes, sir. Opo, Oo. opo. Well, Tama anyway, po. hindi na ako siguro magtatanong ko ano yung balak sa 2028. Pero yung Cannon Road, Mayor, gumana ba yung mga rock netting doon? Mukhang ang dami hong guho ngayon eh. Sir Ted, nakakalungkot isipin na sa ngayon, unti-unti hong naglulusen na ho yung mga rock netting projects ho doon. May mga bumagsak na rin. Mhm. At nag-conduct po ako ng random inspection nung mga 4 months ago. Mm-mm. So, 10 yung lugar, site, at random. At Mm-mm. lumalabas po na 7 doon sa site, may diferensya na po yung mga nilagay po ng mga materyales. At saan to particular? Ano itong Mayor? Di ba ano ba kalimutan ko na yung tawag diyan per level sa Cannon Road. Anong camp? Anong camp? Aha. Magmula ho doon sa Camp 1 hanggang sa Camp 6 po yung aming kinuhanan ng sample. So, Pero kung titingnan nyo ho dyan, Sir Ted, siguro mga 40 ho yata na projects ho dyan o 50 projects ho dyan na rock netting dyan sa lugar na yun. so doon sa mga 50 proyektong ito, lumabas po yung katotohanan na hindi ito effective. Ay talaga hong hindi ho effective kasi ho unang-una substandard yung materyales at hindi ho sinunod yung methodology. Ang pangatlo pa ho, hindi ho nag-conduct ng slope analysis. Basta lagay na ng lagay. Kasi hindi naman ang intention yung paggawa ho nila ng project. Ang intention sana niyan is to protect yung mga, siyempre, yung mga constituents at yung mga... Pero ang intention po kasi na iba eh. Ang intention pagkakitaan eh. Isipin nyo, 25,000 ho yan bawat square meters. Mas mahal pa ho doon sa mga lupang nabibili ho natin. Habang ang totoong cost lang ho, mga 3,000 to 4,000 lang po. Yun nga po, ang intensyon kasi kumita, kumita sa project, hindi ho yung purpose ho talaga kung yan ba effective o hindi, no? Yan nga po ang sinasabi nyo. So, Mayor, sagarin ko na ito, ano po ang nangyari doon? Di ba gumawa na kayo ng report niya kay Presidente, pero hanggang ngayon po, wala pa rin nakakasuhan tungkol dyan eh. May naikaso na po ako. Isang kaso po na-file ko sa isang contractor, isa sa pinakamalaking contractor. At may na-implicate na rin po siya mga congressman po dyan. Na-file na rin po sa ombudsman. Hinintay ko na lang ako na ma-issuean ng warrant of arrest po eh. Hindi, na-file sa ombudsman pero ang ombudsman wala pa resolusyon. Opo, baka pinagtitibay po siguro yung kaso. Pero yung kaso na na-file ko, talagang ni-review pa ho yan ng mga magagaling na mga abogado bago ho namin final. Kasi kami nagtataka lamang, mismo ang Pangulong Marcos, pati si Ombudsman Boying, nag-anunsyo na kesyo meron ng mga na-freeze na mga accounts, mga properties. Tapos hanggang ngayon, Ombudsman, wala pa rin pong naisasampa sa Sandigan Bayan, meaning wala pa resolusyon ng Ombudsman. Ganun nga, inintay ko nga po, Sir Ted. Ayoko naman ho pangunahan yung ating ombudsman dahil alam ko naman po na sincere po si Ombudsman Remulla kasi alam ko po na talagang he wants to go for legacy. Kaya siguro pinagtitibay lang ho siguro, may mga nakikita siguro silang loophole kaya siguro nire-review pa nila mabuti at naghanap pa ho ng mga additional evidence. Okay, sige po. So we still give the Ombudsman the benefit nga natututuhanin tong mga inanunsyo nila last year, Actually, October, November yung announcement nila eh. Oo, dito po sa sinasabi na kasama pa nga si Vince Dizon eh. Hinog na daw po yung kaso eh. Pero ang tagal, baka mabulok na sa kakahinog. Alam mo, Sir Ted, we're talking of hundreds of thousands of potential anomalous na mga infra projects. Ewan ko, Sir Ted, kung meron 300 na kaso na i-file. Meaning? Ay, napakalayo pa ho natin. Napakalayo pa ho natin sa target ho natin. Kumbaga na, we're just
we're just scratching yung surface ho niyan. Yun nga, Mayor, yun yata ang tanong ni Chacha ngayon, no? Sorry po, Oo. diretso na din Chacha. Yes. Mayor, meron kayong pahayag, no? Nasabi nyo frustrated po kayo, very disappointed kayo kasi may mga senador na parang hindi nagagalaw sa investigasyon tapos wala pang congressman na nasasampahan ng kaso. May sagot po dito si Congressman Terry Ridon. Kagaya daw po ng mga una nyo ring naging pahayag in the past, sabi po niya dito, pangalanan nyo daw po kung sino daw po itong mga sinasabi ninyo. Ano pong tugon ninyo? Alam mo naman binanggit ko nga na bumalik na sa kanilang insertion. Yeah, Kailan sabi ba nyo nga sila po. umamin na meron silang pork barrel? Oo. Kailan ba sila umamin na may insertion sila? Yung nga, yung nakita mo nga yung pronouncement niya last year, di ba? Nung tumakas si Saldico, sabi niya, dapat i-consider pa natin bayani si Saldico. So, hindi na lang ako makikipag-argue kung gano'n na mentalidad ng mga pumupuna sa akin. Mayor, ang sinasabi niya po dito, wag daw po sanang puro paratang. Maglabas daw po kayo ng mga ebidensya kasi baka matulad lang daw din po ito doon sa nauna ninyong accusations ng kasagsagan ng flood control projects na may binabanggit kayo na 67 ng mga kongresista at ito daw pong inyo pong mga naging pahayag ngayon ay nakakaapekto daw po sa kredibilidad ng prosecution na humahawak po ngayon dito sa impeachment trial ng BC. Ano pong tugon niyo doon? Alam mo, hinihintay kong tawagin nila ako, hindi naman nila ako pinatawag. Sana binanggit ko doon, di ba? Pangalawa, alam mo, hindi naman ako sumisira sa kanilang institusyon. Sila ang sumisira sa sarili nilang institusyon. At dati na silang sira sa taong bayan. Kaya ano pa sisirain ko? So, Pero Mayor, maglalabas po ba kayo ng pangalan this time at ng mga ebidensya dito po sa binabanggit ninyo na bumalik na naman ang insertions nila? Bakit hindi nila tanungin si Congresswoman Swansea? Yun lang siguro isasagot ko. No? Bakit hindi nila tanungin si Congresswoman Swansea? Na isa siya sa may mga palaking insertion. Yung Committee on Appropriations last Congress. Yes. Alright. Mayor, sorry po, no? Anong balak nyo sa 2028, Mayor? Kasi last term na po kayo and hindi naman maitatanggi bagamat merong mga tutol sa inyo, kumukontra sa inyo, pero meron din po mga umaasa nga sa inyo pong patuloy na paglilingkod sa bayan. Well, Sir Ted, tulad na nabanggit ko nung last time, upon the advice of some people, might as well keep my option open. Pero siguro, ang talagang intention ho natin is ipagpatuloy ho natin itong laban na to at kailangan ho natin ikulong sila nating lahat. Dapat makulong silang lahat. Kasi isa pa siguro, ito nga itong nangyayari ngayon, natatanda na naman ng taong bayan itong nangyayaring epekto nitong anomalya sa flood control at iba-ibang mga infrastruktura. Kaya nagbiro ako minsan na sana itong election natin hindi na gawing May. Gawin na lang during the rainy season para hindi makalimutan ng tao kasi kinakabahan ako baka eto galit na naman tayo ngayon, taon-taon galit tayo during the typhoon season. Pagdating sa election, binabalik naman natin sila. Pangalan pa rin nila yung mga nandun sa sa mga balota. Kaya pinakamaganda siguro yung election na dapat typhoon season na, Sir Ted, DJ Chacha. Oo nga, magandang halimbawa dyan, mga taga-Bulacan. Kasi mukhang, oo nga po, Mayor. Hindi maaring biro ni Mayor yan, pero kumbaga makabuluhan. Kasi, It makes sense, oo. Oo, kasi nalilimutan natin tong mga pagnanakaw na ginagawa nila sa atin. Sige po. So Mayor, wag ko kayo mapapagod. Pwede kayo mapagod pero bawal sumuko, Mayor. Thank you. Maraming salamat po, Sir Ted. Kayo po yung nagpapalakas ng loob ko, Sir Ted and DJ Chacha. Salamat, Mayor, and Godspeed. Thank you po. Salamat. Mayor Benji Magalong po ng Baguio City. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.